Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:12 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Lunes nga edisyon kita Mayo 11 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, ang kabyanan ining pag-atake sang termite gang diri sa bahin sa probinsya sang Iloilo. Tawag nga may failure of intelligence ni PRO6 Director Josefino Ligan. Iga palayag naton sa inyo no ining pila ka mga statements man ni General Ligan sa press conference nga patigayon sa Camp Martin Teofilo B. Delgado. Isa man sa talakay ang natuhoy sa sining pagpaniro sang isa ka security guard sa isa ka empleyado man dira no nga nagaubra sa Festive Mall, sa Save More, sa grocery, sa seafood section. Gintiro mga kabyanan, gintiro niya ini sa dughan. Pero diri mo bala makita no, may mga previous nga incident nga ginakaulamiran man sa mga security guard. Kundi kita magsala may neuro exam no before ikaw mag apply bilang isa ka security guard, kag may mga requirements man nga gina-submit no. Pero ang luyag naton may baluan, let's say ano ka na no, nakasulod ka na, may agency ka na. Kada rin pila ka tuig inang renewal, 2, 3, 3 years. So sa sulod sa 3 years, after 3 years, ano ka naman, the same requirements, so manuro ka naman bale. Nami siguro, ma-check sang RCSU kung bala kinahanglan bala nila nga may baguhon sila or tun-an nila kung paano pag-i-improve ini. Kay hindi naton gusto nga maliwat pang mga kaangay sining insidente. Ngati kung naakig ka sa tawo, ngay tungod may armas ka, may lisensya ka na nga tiruhon ini. Diba? Kumbaga, dapat maintindihan taman nga ang mga bagay-bagay hindi man pwede nga madala lang sa pagpaniro. Kuan mo base after sa to anong natabo? Ang biktima ara sa ospital. Although wala ta kabalo kung sino gid ang nagumpisa, nag-instigate sang gamo. Pero ang luyag gid naton nga lantawon kung anong mga guidelines, kung every 3 years dapat ba lang butang ta sa tunga-tunga sang iyang pagka-security guard, butang tabi sa kung 3 years ang lisensya, butang tabi kada tuig
ma-check abi, mga anger management, may mga seminars, may mga training sila na dapat ang agensiya ang ma-provide. Hindi na yung mga security guard pa yung magasto. Bala, no? Bagay pa idalom sa training. Sa psychosocial debriefing. Mga muna bala. May mga amo ka mo sina, no? Naigway, no? Mga psychosocial debriefing, abi. Ay, no? Hindi kaya mo nang nakita nato ni nga tungod sa trabaho nila 12 hours. Kundi kita magsala 12 hours ang duties ang aton nga mga security guard. Kita 8 to 9 hours nagabatsyag na gani, no? Nagawangal na gani ang iban sa mga empleyado 8 to 9 hours ng trabaho, ari ila 12 hours. Ti may masabat nga iban nga ti nagapungko lang na sila pero hindi basta-basta ang trabaho nila. Nga ginasecure nila ang establishmento. O kung diin man sila na-assign. So, may mga stress man ina sila, may mga problema man ina sila sa ila pamilya, pareho man sa aton nga mga empleyado. Amo na nga ti, way kita kabalo kung nga ang gintiro yas. Kag amo na ang mangin kabahin, mangin parts ang investigation sa pagpamuno man sang Iloilo City Police Station 5 kati sa sulod sang mall ini natabo. Ti ano bala ang feeling sa mga nagsulod abi sa mall, nagalagaw-lagaw sa mall sang time nga to. Kapin pa may mga kabataan, may mga senior citizen, may mga PWD naton nga mga kauturan. Pero may may pila kita ka mga naobserbahan dira no sa mga security guard dira sa festival. Hindi man tanan no, pero may mga times ginada nga damo, may mga mabaton kita nga reklamo nga ti do tumat do sobra sila ka stricto nga ti ang iban do suplado pa. Pero ti ang ubrabi sa aton nga mga security guard nagasunod man lang na sila sa mando sa ibabaw kag kung hindi na nila ma-implement sila man ang akigan. Pero ti ang nakita man naton dira nga dapat may maayo bala nga paagi sa pag-istorya nga paano bala nila i-handle ang mga kliyente, mga customers nila nga nagasulod nga ting iban may mga pamangkot, may mga masiling tabala nga hindi man mauyunan. So dapat sa matawhay nga paagi ti area empleyado sa empleyado, security guard kag empleyado. Hinulsol man siya pero amo na bala no, before mo brahon ang isa ka bagay paminsaron mo gid anay. Ano ang maging konsekwensya sini? Kung tapungulon ko ni abi or tiruhon ko na abi ang ginakaakigan ko, ano ba lang pwede matabo sa akon? Preso ka subong. Paanong pamilya mo? Muna dapat ang pinsaron gid sang aton nga mga empleyado. Nga kisa may mga wala ka mo pag-intsindihan ay sa inyong opisina. Iti may may mga ginapatihan kamo, may mga ginapanindugan kamo. Hindi ginaya malikawan nga may misunderstanding. Isa ti may iban sinuya ay pagani no. Kaya ang problema pagid sa sinuya ay ang mga na bala natipon bala nga kaakig. Mati once nga magbuga dira hindi ka nakapaminsar. Nga amo na blang ginatawagan nagapangdulom ang panulukan mo pero ako personally way kita nagapati sina kay sa imo gid na sa gihapon. Paano mo i-handle ang tagsa ka problema nga butang ta magpabor sa imor hindi ang tagsa ka mga sitwasyon. Tiari sinuyaay ang isa nga ginalantaw hindi mo gid na hindi mo pwede tiruhon lang tong wala rason. O hindi ka man guro wala man to guro sang may problema sa paminsaron tong gwardiya di ba? Nga tiruhon mo lang wala rason. Ang pamangkot gid sina nga agin tiro mo. Ano ang motibo nga agin tiro mo? So amo na no, pila sa mga gina-discuss with PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan. So ipabati naton sa inyo no ang press con kay ina pila man sa mga updates sa campaign against illegal drugs. Ngati sa na-observe nag-amat-amat nubo ang drug supply nga nagasulod diri sa bahin sa Western Visayas. So aton pamatian si Brigadier General Josefino D. Ligan. Merong nahuhuling tao. So that information is reliable and validated. So if ever nagkaroon ng positive operations regarding doon sa information na binigay, well and then,
makakatanggap ng reward money from the Iloilo Provincial Government. And papasalamat kami doon sa binibigay na insentibo ng ating local government on that regard. At makakapagbigay ng tulong, insentibo, tulong, para mapuksa talaga natin yung siguro ma-completely eradicate. We don't intend to do that for the government, but at least ma-minimize. RD, good morning. Follow up lang po sa question doon ni Karen, doon sa may reward system po sa Iloilo Province. Pwede po ba natin ito ma-recommend sa other provinces like Antique, Capiz, dito po sa Iloilo City to do the same po ang ganyang SP ordinance or resolution na naipasa na, and are we recommending it to the whole Western Visayas po? It's an initiative and a best practice for the Iloilo government. Now, we are more than happy if ever the other local government will follow suit. Like I said, napakalaking tulong para sa campaign natin sa illegal drugs. When all the stakeholders are collaborating towards ending the illegal drug menace, especially here in Western Visayas. Now, i-intimate namin yan doon. Sasabihin namin sa other government units na as they can follow suit, like I said, na napakagandang practice. Okay. Thank you, RD. Another question po dun sa may Iloilo Province regarding the illegal quarry. What is our reaction since regarding the illegal quarry? What is our reaction since may na-mention po doon na some of the men in uniform are involved po sa illegal quarry doon sa Iloilo Province? Our Regional Intelligence Division is working on that, to identify if ever indeed merong totoo. Now, pagka merong totoo man yan, at mapatunayan, then necessary police operations will be done, and the corresponding cases will be filed for whether or not criminal or administrative. So, tingin natin yan on the side of the counterintelligence efforts. How tight po yung monitoring natin sa mga ganito, and mensahe na lang po natin sa lahat po ng men in uniform natin sa Western Visayas if ever po na they are being involved po sa ganitong mga operation. For the PRO6 personnel, always remember that public office is a public trust. You are mandated to perform your duty with utmost integrity. Is our reaction since may na-mention po doon na some of the men in uniform are involved po sa illegal quarry doon sa Iloilo Province? Our Regional Intelligence Division is working on that, to identify if ever indeed merong totoo. Now, pagka merong totoo man yan, at mapatunayan, then necessary police operations will be done, and the corresponding cases will be filed for whether or not criminal or administrative. So, tingin natin yan on the side of the counterintelligence efforts. How tight po yung monitoring natin sa mga ganito, and mensahe na lang po natin sa lahat po ng men in uniform natin sa Western Visayas if ever po na they are being involved po sa ganitong mga operation? For the PRO6 personnel, always remember that public office is a public trust. You are mandated to perform your duty with utmost integrity. Therefore, those things are very bawal. Hindi po pwede yan. Nasa gobyerno kayo, tagapagpatupad kayo ng batas. Pag kayo napatunayan at nahuli dyan,
goodbye kayo sa career nyo. Goodbye kayo sa pagtatrabaho nyo. Goodbye ang kinabukasan nyo. Goodbye kayo sa pamilya nyo. So, maliwanag yun. Thank you, RD. Thank you, Ma'am Mai. Next, Ma'am Jill. Good morning, RD. In relation din, RD, sa monetary reward system regarding sa mga informants sa illegal drugs, how can we ensure, RD, the informants' protection or yung identity nila regarding sa pag-report, especially sa mga maliliit na mga barangay? Yes, thank you. We have the system already in place. Processes, systems and processes in place for those informants. When I was in PDEA, we called that private eye. And meron tayong processes. I may not be explaining to you the detail of that process, but rest assured, those informants, their identities will always be guarded. Hindi yan sila mako-compromise. For all who have monitored this press con, it's chance for you to report and can receive reward money from the local government. Thank you, Ma'am Jill. Next, Ma'am D. Hindi siya subong ulihi, hindi man siya una sa tunga-tunga na. Si, ma'am? D, Sir. G. D. D. D, Sir. Ma'am D. D. Thank you. Basta ka na rin. Sige ka. Major level na yung heat natin. Kamusta po Danger yung level ang? heat index natin, yung Heat init po index. ng panahon? Kamusta po yung monitoring natin sa ating mga kapulisan? Paano po natin sinusiguro na wala pong mga kapulisan natin na nabababa talaga sa araw or yung health nila ay napoprotektahan po natin? Through the Regional Medical and Dental Unit, inaatasan natin sila na i-monitor lalo na itong pag-intake ng mga fluids ng mga pulis natin para ma-hydrate sila lagi. This heat season will extend maybe until June, so ituloy-tuloy natin ang monitoring. And in fact, this morning, instead of having our flag ceremony at 7:30, inaagahan na namin ng 7 a.m. para kami na napakainit na. We were done, we finished our MFRC at around 8:30 na, napakainit naman talaga. Yung heat natin, kamusta po Danger level ang? yung heat index? Through the regional, this heat season will extend maybe until June, so ituloy-tuloy natin monitoring. And in fact, this morning, instead of having our flag ceremony at 7:30, inaagahan na namin ng 7 a.m. para kami na napakainit na. We were done, we finished our MFRC at around 8:30 na, napakainit naman talaga. So, to adjust, mag-flag ceremony na kami ng 7 a.m. Now, incumbent upon to all our personnel, like I've always been reminding them time and again, to continuously take lots of fluids for their health and rehydrated themselves. Napakainit. Huwag kayong magpabaya sa mga sarili nyo. Common ang sakit, ubo at saka sipon pagka lalo na ito ngayong tag-init. So, alagaan nyo yung mga sarili nyo. But dito po, RD, sa Western Visayas, naka-record na po ba tayo na may mga personnel po tayo na merong heat-related illnesses dahil nga po sa matinding mainit ng panahon? So far, wala naman. Kahit pa paano nakinig sila sa pag-iinom ng tubig kada araw-araw. Kaya healthy naman ang ating mga kapulisan. Wala namang na-record, kaya papasalamat din tayo. Okay, another topic, RD. This is in Ikaw relation... talaga pinakamarami magtanong mo. Sa panguli, ano? Another topic, kamusta na po yung implementation natin kasi meron tayong dapat hindi, may sinusunod na oras ng pag-videoke, yung half-naked, bawal sa labas, mga ganun, RD. Kamusta yung monitoring natin? Nakita namin kanya may data na tayo. Yes, na-include ba yung safe cities natin dito? Kanina sa presentation?
Yes, and it's the result of which has significantly reduced the focus crimes natin. In fact, nasa 26.3% ang decrease. So, tuloy-tuloy yan yung pag-i-implement natin ng local ordinances. Most of the common violations are still yung drinking in public places na yung naked. Naked. At meron pa rin tayong nahuling yung nagkakaraoke even after 10 o'clock. So, please also through your efforts as our counterpart, disseminate, make the public aware that there are ordinances na pinapapatupad ng ating mga law enforcement. If we are to assess already yung mga tao dito sa Western Visayas, kamusta po, gaano po sila sumusunod ba sila sa mga ordinances na ito? Gaano po sila ka-compliant so far? Well, of course, so compared to other places, as I have noticed here in PRO 6, in Region 6, in Western Visayas, yung ibang kultura dito napakababait ng mga tao. Hindi ko kayo inano. Basically, because siguro sa community ko, hindi pa ganong crowded. Bawat isa kilala pa. So, in other words, parang nagkukosyonan pa. Uy, huwag kang maganon. So therefore, minimal yung nahuhuli natin sa ordinances. We are averaging around 500 to 600 daily na violations na nahuhuli sa ordinance. On that data alone, it speaks yung disiplina ng mga tao sa Western Visayas. Mas disiplinado. Mas disiplinado because all are na papakialaman. They're looking each other. Siguro yun ang nakikita ko. Na nagpapakialaman kayo, huy, mga ganito. Huwag natin gawin yan, mga ganito. So generally, napakaganda ng kultura ng PRO 6, ng Western Visayas ay ng mga tao dito. Thank you, Arlene. Thank you, Ma'am D. Next, Ma'am Kayla from Action Radio. Ayla? Kayla, sir. Kayla. Kayla, sir, from Saan po ba sa Action paningin Radio. po? Yes, sir. From Action. Action Radio Iloilo. Nice to hear, Kayla. Thank you, sir. Sir, good morning. Question regarding sa recent incident lang po kahapon, yung shooting incident po sa Festive Walk Mall sa Mandurriao. Iloilo City Mayor Raisa Trenes have directed Colonel Parilla regarding the investigation. How is it going po? Do we have additional information or additional feedback from the investigation? And follow up, how is our law enforcement agency coordinating with these establishments of the like, sir, in terms of security din sa kanilang mga areas? Thank you, Kayla. ICPO City Director has been directed to fully investigate the matter. And on that particular incident, as you can see, seldom you will hear na merong nangyayari doon sa mga ganyang klaseng mall. Seldom. When I say seldom, it's not regular, it's not frequent. So therefore, yung level ng awareness natin, hindi pa, yung tao, when it comes to security, parang hindi pa ganong alarming. Like I said. Kasi na, araw-araw ba kayo nakakarinig na may binabaril sa loob ng mall? Hindi naman, di ba? Though it happened twice already, doon sa may isang manager pa na nabaril na isang here in Iloilo. So, yung actions taken natin dyan, mainly is to, yes, investigate and do the regulatory office direct the regional civil security unit in charge for the security agencies, the regulation of security agencies na before applying to ensure, giving their permit, ensure that those who applied for security guards is nakahasa din nila ng gusto. Properly, yung pag-conduct ng
neuropsychiatric examination, properly yung pag-conduct ng background investigation para hindi na maulit. Marami ng instances ng mga security guards na involved na gano'n. But then again, hindi naman, like I said, as frequent as it is. Yung motive nun is alamin natin. Kasi bibirang bigla ka lang mamaril. Hindi ka naman siguro sira ulo na bigla ka lang mamaril. May barita. There must be something behind the two bakit niya nagawa. So if we fully investigate natin, and we concur with the directive of the city mayor to fully investigate the matter and coordinate basically to the mga malls before sila mag-hire ng security agency, ensure yung integrity ng agency na yan, and the security agency ensure na yung mga mag-apply ng security guard maayos through the regulatory body ng ating regional civil security unit. So, yun ang gagawin natin dyan. Thank you, Ma'am Kyla. Next, Ma'am Jen. Sir, good morning. Si Ma'am Jen, happy Mother's Day. The birthday of Napapansin ko ang konti ng arrest and operations ng Aklan. So, na nandun yung Boracay. So, does that mean, sir, hindi nakakapasok yung illegal drugs sa Boracay or dahil wala rin silang masyadong operations? not basically wala silang masyadong operation. It's just the monitoring on that province. Yung supposedly silang may gateway from through the G2 Port Caticlan. Maayos yung pag-guardia nila dyan. Maayos yung coordination ng agencies, national agencies natin dyan, law enforcement agencies na walang nakakapasok, even PDEA, hindi pa nagkaroon ng information na may dumaan dyan na through that port. So therefore, yung mga pulis natin dyan sa Aklan PPO, most of their arrest is dito nangyayari sa within the area of Kalibo and Malay, wala gano'n nga sa Malay, sa Kalibo. Now, during ENPO, through the Oversight Committee on Illegal Drugs, ini-emphasize ni DRDO yan, na nakikita yung Aklan, yung binotice na medyo mababa kayo. But then again, sinabi nila, sir, close naman yung pag-monitor namin, maayos naman, and it's just so happy na yung mga informants siguro sa area na yan, yung mga tao natin dyan is talagang walang namomonitor na nagkakaroon ng local na distribution. We will see through the revelations kung even sa mga nahuli natin kasi ng mga drug personalities, walang nagtuturo na dun sa Aklan. Yeah, so perhaps yung illegal drug problem dyan sa Aklan is not so much like compared to the city and the Iloilo province. So, does that mean, sir, non-existent din, sir, yung presence ng mga party drugs? Party drugs, like even party ecstasy. drugs, hindi pa tayo nakahuli dyan. So, Parang dyan sa Malay. walang reported of any usage or entering ng party drugs? We haven't received report yet pertaining to that, yung sa party drugs. So, malamang, iwas din talaga sila kasi sa dami ng pulis dyan. So, good. It's a good report. It's a magandang indicator na walang nakakapasok na illegal drugs within the area of Malay or Boracay. Last na, sir. Sir, how extensive, sir, is yung order, sir, ng search for, ano yung order sa inyo, sir, about sa search for Senator Bato de la Rosa, sir? We haven't received yet the form because we haven't have the information whether or not may warrant of arrest na siya. So, Pero, you were, you were parang talked about it within the organization. when the order will come na meron lang siyang
warrant, then that's the time na we'll be looking for, because truly, isi-serve natin yung warrant whenever merong lumabas. Pero wala pang ano, sir. Wala na pa. Yung kahapon, sir, ng meeting with SILG, sir, At yun yung monitoring sa accomplishment natin sa Safe Cities Initiative. And our operational accomplishments, and the Chief PNP congratulated, by the way, doon sa peaceful na Labor Day natin, celebration. Overall, hindi naman gano'ng kagulo talaga. Though meron kayong nakitang nanuntok, but din na kayo na-identify na yun at makafile na ng kaso. Here in Eastern Visayas, matiwasay, maayos, mapayapa yung pag-celebrate ng Labor Day natin. Basically, yun yung content, yung agenda ng meeting natin. Okay, so thank you. Wala pa. Mayor Pababangkot. Next, Ma'am March from RMN. Good morning, sir. Tumatangkad ka naman. Yes, sir. Nakahiyag ako ngayon. Kasi nambibiktima dito, pumupunta dito nag-stay sila dito ng like weeks or months. Pinag-aaralan nila yung area. And then after, pag nakuha yung target nila, bumabalik sila sa area nila. Paano natin mapapasiguro, sir, na hindi na ito mauulit, sir? Yes, through the ENPO, the DRDO directed the DPDOs to have this close monitoring doon sa ating mga business establishments. Now, I'm just giving a warning to station concerned, if ever na mangyari ulit within your area, despite the fact na nagbigay na ng order si DRDO to closely monitor those business establishments, and yet napasukan pa rin kayo, so no questions asked, you will be relieved from your position. And tutuloy yan hanggang sa staff kung magkaroon man ulit, because ginaid na kayo, sinabihan na kayo, mga station commanders, to closely monitor. Nakadalawa na sa Iloilo Province. And yet, pag napangatluhan pa tayo dyan, na para na lang mga tanga dyan. Para na tayong wala nang ginagawa. Pinagtatawanan na tayo ng mga siraulo na yan. So, pagsikapan natin na huwag na tayong matamaan ng ganong klaseng insidente. Sa dami nating pulis, napapasukan pa rin tayo. Sa dami nating force multiplier, walang makakapag-report na merong ganong mga klaseng tao, hindi natin na-actionan. Paigtingin, your position is on the line pagka kayo natamaan dyan sa ating mga kapulisan. Aside sa relief, sir, wala na ba itong corresponding administrative case? And matatawag ba natin ito ng alarming, sir? Considering na may dalawa ng case sa province? Those station concerned are exerting efforts to identify the culprits and eventually file the case. And be that as it may, wala pa rin prevention. So, doon tayo sa prevention. Though, like I said, ginagawa nila yung trabaho nila para ma-filean. So, twice na natamaan tayo, like I said, hindi na tayo dapat matamaan ng pangatlo pa. Sir, lastly, proactive measure ba? Previously, may nangyari dito sa city and they conducted ng mga meetings sa mga establishments, sa mga guards para ma-monitor kung may naririnig na nagmamartilyo or namomonitor na ibang ano. Are we considering na magkaroon ulit ng yung mga police stations natin umikot sa mga establishments at i-meeting sila para i-orient kung ano yung mga possible na ginagawa ng termite gang para ma-monitor din nila ito sa area nila? Yes, like I said, doon sa meeting nila with DRDO, one of which yung mga recommendations, yun ang gagawin. Para mapabilis yung information dissemination, makapagbigay ka agad, and ultimately, hindi pa makagawa. Like what happened in Novaliches, Quezon City, na nakita ng gwardiya na may tumutugtog, at nung nalaman, meron palang nag-uukay na. So, hindi na-preempt yung robbery ng pawn shop na yun. Mga ganun dapat. Thank you, sir. Okay, next, Sir Ralph.
Sir, additional po sa termite. Despite na mayroong dalawang case na at saka masasabi po ba natin sir na failure yung ating intelligence monitoring kasi dalawang beses na nakasukan at saka in a span of almost 4 months lang sir. The last one is December, now April, tama? Yeah. On the part of the intelligence monitoring, though we identified them after the fact na tayo. So, may failure. Kasi hindi nga na-preempt. The purpose of the intelligence is to preempt things to happen. So, ganun dapat sana. And yet, nangyari. So, tingin through the, like I said, nagpatawag na si DRDO para ma-unify, ma-solidify yung all efforts intended hindi na magkaroon ng ganong klaseng pangyayari, insidente. Kasi yung termite gang kasi, it takes a lot of planning, it takes time planning. Kaya supposedly, dapat namomonitor na yan. Paitingin natin yan ang monitoring. Lalo na may na-identify na tayong mga personalities. Sir, with regard po sa presentation, meron pong na-dismiss, na-suspend at na-penalize na mga PNP personnel under your leadership. Ngayon po, ano po yung common na mga pagkakamali ng mga police dito, sir? Mostly AWOL. Yeah. Hindi nag-rev na wala nang desire mag-police. So, walang illegal drugs. Mostly AWOL and command responsibility. Last on... Thank you, Sir Ralph. Last. May isa ka pa. Sir, sabi nila hindi... Gusto na kumain ni Ma'am Jen ng cake niya. Sir, sabi nila hindi daw po masama yung mga business, especially yung mga ibang police natin sa Quarry. Pero bumabalik kasi yung istorya na sila yung hepe sa bayan, sila pa yung nag-business dyan mismo kung saan sila na-assign, sir. We haven't received report yet on that regard. Batian si Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sang Police Regional Office 6. Ang unang agin istoryahan ang ining parte sa resolusyon no, ang inaprubahan sang SP na tuhoy sa reward na ihatag no, sa mga tipster kung may mga by bus bala na matigayon pagkatagaan sang reward ining mga tipster. Hindi kita magsala 30,000 pesos. Baga ma-encourage ang aton nga mga stakeholders na makigbahin sa war on drugs. Kagang sa illegal quarry naman, yun trabaho na sa karon sang Regional Intelligence Division. Ang mga information nga nakuha nila nga may pila ka mga pulis nga ginaligar involved sa illegal quarry. Kang isagid sa gintaganit talupangod sang opisyal ang problema o kung ang insidente nga ginkaulamiran sa duha ka establishmento komersyal sa diin ginsalakay ginakawatan sang termite gang sa Banwa sang Pavia kag Calino. So dili mo makita nga wala na monitor kung na monitor ini na punggan ang ini nga modus. Kung isipon mo pila kaadlaw ida ang plano no? Antes ka makasulod sa establishmento binulan gani no, binulan ang pagplano sa pila ka bulan. Way gidya na motikan sang PNP gintawagan ni General Ligan nga may failure of intelligence sa part sang kapulisan. Muna ka damo pulista. So challenge na no kay kun maliwat pa mai-relieve na nga mga pulis o kun nga mga hepe no. ...51 minutos pagkiligid sa takda ng alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report sa bahin sang Boracay.
Tourist arrival sa Isla Sang Boracay. Waunta ang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayang hapon. Mayong hapon po, nagsaka sa 225,000 ang tourist arrival sa Boracay Island sa bilog nga bulan sang Abril tuig 2026. Ina sandig no sa datos sa Municipal Tourism Office sang Malay Aklan. So base sa datos po no, more than 195,000 ang domestic tourist, samtang 27,000 naman ang foreign tourist, kag 2,200 ang overseas Filipino workers. So ginpahayag sang tourism office nga nagpakita ini no sang 15% increase sa or pagsaka no sa tourist arrival kung ipaanggid naton sa tourist arrival sang April last year no 2025. So ginsiling nga ang isa sa mga rason si Paul no sa pagsaka is kumadumduman no long weekend sa bulan sang Abril, that includes ang pagdumdum naton sang Semana Santa kung sa diin madamo sa mga kauturan naton nga nag-spend sang Holy Week sa Isla Sang Boracay no, and makita man naton didto nga may ara man sang nag-inabot or nag-abot no nga cruise ship sa bulan sang Abril, and of course no nagsugod sa bulan sang Abril ang aktibidad no sa Love Boracay 2026 kag nagatakop ina no sa or ang highlights ina no sa Mayo 1, 2026. So amo na no ang mga nakit-an nga mga rason kung bala nga naga-increase no ang tourist arrival para sa bulan sang Abril. Kag nakita gid man Paul no sang Malay Tourism Office nga basta Abril, Mayo no summer season, madamo gid man no sa mga turista nga nagapadulong sa Isla Sang Boracay. So sa gihapon no padayon nga ginakilala ang Boracay Island bilang premier beach destination no sa pungsod Pilipinas, and in fact siya sa gihapon ang may pinakamataas nga tourist arrival, pilo no ang difference ni sa bilog nga Western Visayas. So ini no ang latest para naman niya sa Isla Sang Boracay. May gid-hope no kay damo ang nagapadulong sa Isla Sang Boracay. Makita mo ang pagsanyog sa turismo no kada summer season gid dira gid ang peak. Pero ang nakita gid naton sini Hope kabay pa nga ang ang pagpadulong bala sa aton nga puerto dira nga kun pwede mapadasig-dasig kaya mo nang dira na gid naton nakita no nga do nagakaguot bala ang aton nga mga turista, pero kung ma-improve na sang LGU basi mas madamo pagid kita nga ma-attract nga mga turista. Yes, no, kabay pa nga ma-address man no sang local government unit ang mga concerns ang iba naton nga mga turista no nga nagapadulong sa Isla Sang Boracay, especially Paul kung makita mo ang datos no labaw gidya or pilo gidya ang difference sa domestic tourist compared sa foreign tourist naton. So subong pa nga may ara kita sang energy emergency no, mga kauturan naton naga-keynote man no, so as much as possible gusto nila i-enjoy ang Boracay nga on a budget, but some of them no naga-raise man sang concern nga ti medyo may kamahalan ang mga pagtabok sa Boracay, and also ang mga accommodations no ay mga services nga pwede i-avail sa Isla Sang Boracay. But still no ang ining mga concern ginatry no sang Malay Boracay Tourism Office nga i-address kay may mga sports events nga gina-organize nga daan sa Boracay Island, aside of course nga ang beach pa lang alone no amo na nang nagapangganyat sa aton nga mga turista, domestic man o kon foreigners. Hope madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Hope Torrechante sa report no, update sining tourist arrivals sa Isla Sang Boracay. Radyo Pilipinas. May gid man magkadto subong kay summer.
Iti bakasyon, no, para sa aton nga mga estudyante maka-relax gid, maka-enjoy, no. Pero amo gid ni ang concern gid sang kalabanan nga mga mga Pilipino kiti kalabanan kung basihan yung datos domestic gid ang damo nga arrivals ang kamahal, no, sa Boracay. Namitan ni kun ma-regulate amo nang nakita naton para nga way kita kabalo basi amo pagid ang rason para mas madamo pagid nga turista ang magapadulong. Kay kun isipon no pila to sobra 100,000 ang foreign niya 27 pila lang ka thousand basi nga mamidyusan sa aton nga LGU nga mapahagan-hagan man ang gasto para ngati sakto na iti di man tanan may kwarta ang iban gusto lang nila yung maglagaw sa Boracay ngati blue budget man o amo man ang nakita naton nalinsang pila naman ka tuig, no, nga dapat gid ang facilities sa pagsulod pa lang sa Boracay ang mga puerto na dudugay bla ang process kag amo na imbes nga gadali ang mga turista nga makapadulong ti nagkadugay pa so amo nang mga nakita naton nga dapat i-improve pa para nga damo pagid nga turista, no, ang maka-experience ang katahom sang isla sang Boracay. Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas 58 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon mga kabinan ng iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Mr. Vermor Aventura sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ulihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa.